Eh kung magkaroon daw ng mga 7.0 magnitude or intensity na earthquake, eh maaari daw mapinsala ang 38% of residential buildings, yung mga buildings between 10 and 30 stories, and 30 to 35% of public buildings. Mukhang madadamay. Dapat lang naman talaga tayo maging aware, hindi sa nananakot po tayo, na meron talaga isang malaking fault line called the Marikina Fault Line na maaari pong gumalaw pagkaroon ng lindol at ilang mga subdivision ang dinadaanan ng fault line nito mula sa, hindi naman gusto nating bumagsak ang mga presyo, ng mga, value. But from the Sierra Madre Mountains, all the way to Tagaytay, yung mga Loyola Grand Villas, White Plains. Kasama na rin siguro yung kung saan ako nakatira sa Pasig, di ba? The fault line runs through there. At ayon nga sa FIVOX, yung lugar na malapit sa fault, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Unang-una, yung pagbitak or pagbukas ng lupa. At pangalawa, yung dahil dun sa ground shaking, yung pag-collapse ng mga buildings. Ayon naman sa isang structural engineer, kahit gaano katibay yung pagkakagawa ng bahay, ay magigiba naman ito kung nasa taas naman ng fault line. Of course, of course. Which is why, ang problema, hindi naman po, dahil kulang po tayo sa batas, kung hindi lang talaga natin na-implement. Halimbawa, ang HLURB, meron silang resolution many years ago na dapat merong 5-meter easement from the fault line. Kasi, para po dun sa mga interesado, yung Marikina Fault Line, merong very detailed map yan sa internet. At saka makikita nyo kung aling dumadaan ng fault line. Ayan. There is supposed to be a 5-meter easement. Ibig sabihin, hindi kayo pwede magtayo ng bahay 5 meters mula from each side, on each side of the fault line. Pero nga, nakita ko na yung mapa na yan, hindi naman ino-observe. Punong-puno na ng bahay yung ng mga bahay. kapaligiran niya. Pag magkaroon nga, hindi lang kasi siguro nangyayari, pero aantayin pa ba nating may mangyari bago natin ma-realize na dapat pala na-implement yung resolution na yan. Because it runs through many villages where, di ba? Saka yung mga, for example, meron sa water code, meron mga requirements na kunwari sa isang body ng tubig, dapat may setback na 3 meters in urban areas, 20 and 40 depending on the area involved. Pero katulad sa Manila Bay na lamang halimbawa, nakatira nga sila dun sa baybayin mismo. So what 3-meter easement are you talking about? Tsaka nandoon na lahat ng structures right by it. Right by it. So in case, yun nga ang problema natin, hindi tayo nagmamanage ng ating mga risk, hindi tayo prepared para sa mga disasters, na parang yun na nga ang criticism na nagkaroon ng Undo pero since medyo matagal na yung panahon na lumipas, nakalimutan na naman. Okay, pero sino ba dapat na nagpapatupad ng mga batas na ito? Well, katulad nga nung 5-meter easement, which ako actually, medyo nangangamba ako dahil na nangyari sa Japan, and because nga I think, on the fault line, di ba? Aren't we? But that's supposed to be the HLURB, the House Regulatory Use, regulating the use of land, no? HLURB. So they're supposed to be in charge of that. Yung ating mga engineers sa munisipyo, dapat sila yung nagmo-monitor ng mga pagtatayo ng mga bahay, kung ito ba ay sumasang-ayon sa mga requirements ng batas natin. Pero katulad ng mga buildings, paano naman sila mag-i-inspection? Sila na mismo ang umaamin na kulang sila ng mga tao para mag-inspection. Hindi daw nila matatapos ang pag-inspection ng mga buildings. Diba? So hindi sa nagkukulang tayo sa batas, pero minsan nga napakaraming batas, nakalilimutan nila na mayroong ganong provision, mayroong ganong requirement. Nako, kasama na dyan, syempre, it's not just where you build it. Kasama rin dyan yung height ng building na dapat mo itayo, di ba? Kasi yung mga local government units natin, dapat din siguro mas sila yung actually at the forefront Mga zoning ordinance, bago sila mag-issue, for example, ng mga business permit, mga permit to build. Yes. Tingnan muna nila talaga kung sumasang-ayon to sa mga requirements. Kasi marami naman talagang requirements kung ano yung height. Kung minsan, katulad, meron ng zoning ordinance, biglang magkakaroon ka ng napakataas na building. And you really wonder, paano yan nakalusot? Diba? Exactly. Araw-araw namang dumadaan ang mga government officials natin or yung mga nagbibuild sa tabi ng estero, para namang walang police, walang dumadaan araw-araw, na bago pa maging kalat, bago pa maging permanent, nakapasok na sila at nakagawa na kaagad ng solusyon. Imbis na nag-aantay sila ng napakalaking problema na hindi na nila masolusyonan later on because of the
hugeness and enormity of the problem. That's why. Kaya marami tayong problema kasi marami talagang hindi sinusunod. Sa Katipunan pa lang, meron na ngayon ginagawa. Napakatall na building. So, obserbahan po natin yan. Salamat, attorney. Thank you very much. Oh, you're very welcome. Thank you. Ayan, sana marami po kayo napulot tayong impormasyon legal sa ating diskusyon today with Attorney Gabby Concepcion. Samantala, lipat po tayo ngayon kay Suzy. At Connie. Ito ka naman. Samantala, para po sa may mga kaanak dyan sa Japan, kung naghahanap kayo ng tulong para sila'y makontak, meron po tayong sinet up na help desk dito mismo sa unang hirit. Kasama po natin ang DFA na maaari nyo ring tawagan. Ang numero ng ating help desk ay 981-1950. At ngayon naman, ihirit yan sa atin ni Suzy. Mars, meron akong balita. Ito na ang isa pa namin nga ibibida ngayong umaga. Ayan nga pala po yung mga numbers na pwede nyo pong tawagan. Ang ibibida po natin, National Police at Department of Interior and Local Government para sa aerial surveillance sa Metro Manila at maging sa mga probinsya. Yan ang ating bagong Sky Police. Wow. Sisilipin natin ang capability nito laban sa krimen sa aming pagbabalik. Or kung gusto niyo, meron pa. Ayun! Yun, meron pa. Sky Police. As you have seen doon sa Japan, ang bilis nila nakapag-broadcast ng footage sa kanila dahil meron silang ganyan. Oo. At ngayon, meron na rin tayo. At eto pa, ngayon medyo umiinit na ang simoy ng hangin, lalo na kahapon. Ramdam na natin ang matinding sikat ng araw, kaya mabuti pa. Yan, tara na tayo magpalamig, Connie. Sakay ng helicopter, Oo gano'n. nga. Fresh na fresh ang Fresh hangin na dyan. fresh ang hangin. Pero actually, alam mo, sabi mo nga laking tulong talaga. Yes. Okay? So, ngayon naman, lipat naman tayo ngayon sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Philippine Consular Team nakarating na sa Sendai, Japan na sentro ng lindol at tsunami. GMA News Team na sumama sa Philippine contingent, ihahatid ang pinakasariwang pangyayari mula sa Sendai. Mga residente sa Fukushima isa-isa lang sinusuri matapos magkaroon ng radiation leak. Mga eksperto sa Pilipinas, tiniyak na hindi maaapektuhan ang bansa sa radiation leak sa Japan. Mga Pilipinong dumating mula Japan na trauma ng kanilang naranasang malakas na lindol. Residential area sa Quezon City, nasunog, 6 ang patay. At Lady Gaga, nagbebenta ng bracelet sa kanyang website para makalikom ng pera para sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na